Kasalukuyan pong nasa vicinity ng bayan ng Claveria sa Cagayan ang mata nitong si Typhoon Marce kanina po yung alas 10 ng gabi at meron itong taglay na hangin na 175 kilometers per hour pa rin malapit dun sa kanyang sentro. So halos super typhoon category po ito sa ngayon at may pagbugsunan na hanggang 290 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa rin pa westward or pakaliwa sa bilis na 20 kilometers per hour. So bahagyang bumibilis na po ang pagkilos nito. Base sa ating latest satellite animation, nagdadala pa rin ng masungit na panahon, malalakas na ulan at hangin sa malaking bahagi po ng Northern Luzon at affected din po ng makulimlim na panahon ang malaking bahagi ng Central Luzon. Sa natitirang bahagi ng bansa, meron tayong mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan or pagkidlat pagkulog na usually po ay nagtatagal lamang ng 2 oras. Patuloy din nating minomonitor ang kumpul ng ulap or cloud clusters sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa silangan po ng Luzon. Base sa ating analysis, mababa pa ang tsansa na ito'y maging isang bagyo sa susunod po na 24 oras. Subalit unti-unti itong lumalapit sa ating kalupaan, makikita natin na maaaring pumasok ito ng part maging isang low pressure area sa loob po ng 2 araw at makakaapekto, magdadala ito ng pag-ulan early next week sa ating bansa. Kaya patuloy po natin itong imomonitor. Base po sa pinakahuling track ng Pag-asa, within the next 24 hours ay kikilos pa rin westward or pakaliwa ang bagyo. We're talking of the center of Typhoon Marce. As of 3:40 p.m. kanina ay naglandfall po ito for the first time sa may Santa Ana sa Cagayan at nagkaroon ng second landfall after crossing Babuyan Channel dito po sa may bayan naman ng Sanchez Mira sa may Western Cagayan alas 9 ng gabi. Inulit natin for reference po ito, no? Pero yung kabuang lawak kasi ng bagyo ay nasa around 900 to 1,000 kilometers po kaya apektado pa rin ng malalakas na hangin, hindi lang yung mga areas na binanggit natin kundi yung malaking bahagi po ng Northern Luzon and even parts of Central Luzon. Itong malaking bahagi ng Northern Luzon, aasahan po na magkakaroon ng matinding mga pag-ulan at paglakas po ng hangin and then bukas po ng umaga, eventually po ay nasa may West Philippine Sea na ang sentro nitong si Bagyong Marce. At lalabas naman ito ng ating Philippine Area of Responsibility Friday ng hapon or gabi. Mananatili pa rin po as a typhoon category paglampas nitong si Bagyong Marce sa ating kalupaan. And then eventually po pagsapit bukas kung saan papasok naman yung malamig at dry na northeast wind flow, unti-unting hihina ang bagyo at maaaring maging severe tropical storm na lamang pagsapit po ng Sabado or Linggo. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4 sa maraming lugar, kabilang na dyan ang northern portion of Cagayan, kabilang na ang bahagi ng Babuyan Islands, signal number 4 din po sa northern portion of Apayao, northernmost portion of Abra, particularly ang bayan ng Tinig, sa malaking bahagi ng Ilocos Norte, signal number 4, at sa bayan ng Sinait sa northernmost portion ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa southern portion of Batanes, natitirang bahagi ng mainland Cagayan at ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng Apayao, northern portion of Kalinga, gayon din sa northern portion of Abra and northern portion of Ilocos Sur. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 2 sa natitirang bahagi pa ng Batanes, gayon din sa northern and central portions of Isabela, rest of Abra, rest of Kalinga, and buong Mountain Province, signal number 2 po, gayon din sa northern portion of Ifugao, northern portion of Benguet, at maging sa rest of Ilocos Sur and northern portion of Ilocos or northern portion of La Union rather ay signal number 2. Kapag meron tayong signal number 4, asahan po natin yung hanggang 175 kilometers sa taglay ng hangin sa mga susunod po yan na oras. Itong mga kulay orange or signal number 3 hanggang 120 kilometers per hour. At kapag naman meron tayong signal number 2 hanggang 85 kilometers per hour. So try to imagine na lamang po, no, yung mabilis sa sasakyan around 80 kilometers per hour po. So mas mabilis pa doon yung taglay na hangin po ng isang malakas na bagyo kagaya po nitong si Typhoon Marce. Meron naman tayong tropical cyclone wind signal number 1 or hanggang 55 kilometers per hour. Dito po sa kulay blue, natitirang bahagi ng La Union. Ngayon din ang malaking bahagi ng Pangasinan, signal number 1. Rest of Ifugao, rest of Benguet, rest of Isabela. Ngayon din sa Quirino, Nueva Vizcaya, northern and central portions of Aurora, northern portion of Nueva Ecija, at dito rin po sa mga bayan ng Candelaria and Santa Cruz sa may northern Zambales. Kapag tayo merong tropical cyclone wind signals, automatically po suspended ang sea travel for all types of sea vessels. Asahan din natin yung pinakamalalakas na hangin dito sa may areas ng extreme northern Luzon. Posibleng makasira pa rin ang mga puno at pananim at yung mga may hirang istruktura gaya na lamang po nangyari sa kahoy at pawid, posible rin po na masira, makapagtuklap po ng mga bubong o yung mga corrugated roofs na tinatawag at makatumba rin po ng mga poste at linya ng kuryente.
Para naman po sa ibang lugar, by tomorrow or for the next 2 days na hindi po maapektuhan na ng wind signals, asahan pa rin by Friday sa Batanes, Cagayan, Isabela, and Ilocos Region ang pabugso-bugsong hangin dahil dun sa outer part nitong si Bagyong Marce. At pagsapit ng Sabado, habang nakalabas na ng part nasa West Philippine Sea itong si Bagyong Marce, meron pa rin mga pagbugso sa Batanes at sa Babuyan Group of Islands. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, within the next 24 hours, crucial po yung magiging pag-ulan natin. Aasahan pa rin natin yung nasa higit 200 millimeters po na dami ng ulan dito po sa may Ilocos Norte, Apayao, and Cagayan, kung saan mismo dadaan yung sentro ditong si Bagyong Marce, gayon din yung kanyang eye wall na tinatawag. Meron naman tayong heavy to intense rains or 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan within the next 24 hours sa may Abra at sa Ilocos Sur. At meron naman tayong moderate to heavy na mga paulan or up to 100 millimeters din po dito sa may parting La Union, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, hanggang dito po sa may Isabela at lalawigan ng Batanes. Ito po yung mga areas na posible magtaas pa rin tayo ng heavy rainfall warnings sa mga susunod na oras at mataas po ang tsansa ng mga pagbaha, lalo na sa mga low-lying areas at mataas din po ang tsansa ng pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin na lugar. So pakirefer na lamang po dun sa may leftmost or rightmost side yung potential impacts ng bawat level po ng mga magiging pag-ulan natin. Para naman po sa matataas sa mga pag-alon sa malayong parte ng karagatan, meron tayong gale warning sa malaking baybayin pa rin po ng northern and portions of Central Luzon. 4 to 12 meters po sa karagatan or nasa halos apat na palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon dito po sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at baybayin din po ng Ilocos Sur, habang 3 to 5 meters naman po or halos 2 palapag ng gusaling mga pag-alon sa baybayin ng Isabela, La Union, Pangasinan at hilagang bahagi po ng Zambales. Kapag meron tayong gale warning, posible na rin po pagbawalan yung maliliit na sasakyang pandagat, pero kapag meron tayong wind signal, inuulit natin, suspended na po ang sea travel for all types of sea vessels. At para naman sa ating banta, pagdating naman po sa mga coastal areas, meron pong banta ng storm surge or daluyong ng bagyo, especially itong mga areas po na dinadaanan nitong sentro at eye wall nitong si Bagyong Marce. Meron pong more than 3 meters na posibleng daluyong sa northern coast of Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, sa baybayin ng Ilocos Norte, lalo na dito sa may area po malapit sa Pagudpud, at sa may Sabtang sa Batanes. Meron naman tayong 2.1 hanggang 3 metrong taas ng daluyong posible sa eastern coast of Cagayan, Ilocos Sur, at dito rin po sa northern coast of La Union. Habang merong hanggang 2 metro naman sa baybayin po ng Isabela, pero eventually po by tomorrow posibleng mabawasan na yung mga lugar na magkakaroon ng banta ng daluyong.